Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon, bakit kailangan natin gumawa ng original content lalo na kung nagninegosyo tayo? Ito kung wala ka pa negosyo, tapusin mo tong video ko sigurado. Pagtapos mo ng video ko may negosyo ka na. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit mahina yung benta mo. Ako nga pala si Jeboy, isa negosyante, isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit importante ngayon, 2025, magto-2026 na, bakit importante ang original content sa pagninegosyo? Kung hindi ka pa gumagawa ng original content mga kanegosyo at nagninegosyo ka, baka mawala ka sa eksena. Bakit? Kwento ko lang, way back 10 years ago mga kanegosyo, ang gumagawa pa lang ng mga original content nun, sila Kong TV, yung Ninja Guerrero, yung magkakapatid na sumasayaw, Gioong, kumbaga yun yung mga pioneer na OG sa paggagawa ng original content. Napanood ko sa podcast ni Kong TV, nasabi niya rin na dumating din siya sa point na binigyan siya ng magulang niya ng taning sa paggagawa ng original. Kasi hindi pa naman wala pang monetization noon. Hindi niya rin alam kung paano kumita sa as in walang kita talaga. Walang tulad ngayon ng mga affiliation, walang ganyan. Masaya lang si Kong. Nasabi niya rin sa podcast niya na masaya siya sa paggagawa niya ng vlog. Masaya siya sa ginagawa nilang katuwaan ng mga tropa niya. Masaya siya sa ginagawa niya. Kaso nga lang, hindi kumikita. So, dumating na nga sa point na binigyan siya ng taning ng 3 buwan. Kasi wala din trabaho si Kong. So, wala ding income. Na kailangan niya nang tumigil sa pagbablog. Either na mag-abroad, magtrabaho, or magtrabaho dito sa Pinas. At pagtapos nga ng 3 buwan na yon, awa ng Diyos, sinabi din ni Kong to sa podcast niya na yung first income niya na kinita, 50k ata yon, binigay niya sa magulang niya. And the rest is history mga kanegosyo. Ngayon, sobrang linaw na ng trajectory ng paggagawa ng original content. Tulad ni Kong mga kanegosyo, sa paggagawa ng original content, ngayon may sarili na siyang brand, Team Payaman. At kumikita siya dyan through licensing mga kanegosyo. Yung Team Payaman na brand. Pinaghirapan ni Kong yan gawin at buuin. Diyan, yan na yung pinakanegosyo ni Kong, yung Team Payaman. Ngayon, kung ikaw nagninegosyo ka at mahina yung benta mo, mga kanegosyo, original content, online. Yan na po ang labanan ngayon. Mapapansin nyo kahit si Diwata, sabihin na natin maraming ayaw kay Diwata. Hindi ko sinasabing gusto ko si Diwata. Pero kung ititrace natin kung saan siya nagsimula sa paggawa ng original content. At doon lalong nag-boom yung negosyo niya. Yung si Neneng B, yung maanong ulam, sa original content din natuklasan ng mga tao yon. At after nun, pumalo na yung sales nila. Mga kanegosyo, kung sila nga gumagawa ng original content, bakit ikaw hindi pa? Pwedeng may edad ka na ngayon, utusan mo yung anak mong bata, bunso. Mga kanegosyo, after pandemic, ultimo nanay, mga lolo't lola natin, anak nyong bunso, anak nyong bata, pamangkin nyong bata, lahat marunong nang umorder sa online. Kaya online na ang labanan ngayon mga kanegosyo, original content. Kailangan natin yan bilang negosyante. Dahil yan ang labanan ngayon. Hindi ko mapapansin nyo, sila Chinkitan, hindi nila sinasabi yan mga kanegosyo. Sila Francis Kong, Bo Sanchez, wala akong masamang tinapay sa kanila.
Pero hindi lang nila sinishare kung ano yung labanan ngayon, mga kanegosyo. Papansin nyo yung mga sikat na negosyante, puro gumagawa na rin ng original content. Yung mga may-ari ng mga malalaking kumpanya, puro gumagawa na rin ng original content. Podcast is considered is content. Nagigess sila sa podcast. Why? To promote their company, promote their product. Iyan na po ang labanan ngayon, which is hindi nila sinasabi, mga kanegosyo. Kaya kung ikaw wala ka pang negosyo, wala ka pang produkto, simulan mo sa paggagawa ng original content. Mag-voice over ka, upload araw-araw. Boss Jepoy, ang hirap mag-upload araw-araw. Yun nga ang maganda sa original content. Dahil nga mahirap siya, hindi lahat pwede dito, mga kanegosyo. Buwan, abutin ka ng kalating taon, isang taon, walang nanonood sa'yo. Ganun talaga. Akala nyo madali mag-content? Madali ko lang sabihin na mag-content kayo. Pero pag ginagawa nyo na, mararanasan nyo na mahirap din pala. Kailangan ng laanan ng oras, trabaho, effort. Focus in one, original content, community ng mayaman, scale up yung negosyo natin sa level 2 business model, franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform. Napaliwanag ko na sa ibang video ko yan. Kung gusto nyo panoorin, search nyo lang. At follow nyo na rin ako sa Facebook page ko, bossjepoy.pastrana.tv, YouTube ko rin, bossjepoy.pastrana.tv, TikTok ko, bossjepoy.pastrana.tv. Sa mga dumadanas ng pagkalugi or struggle sa pagninegosyo, huwag natin kalimutan, mga kanegosyo, na mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.